Marshall Peak, Kabanata 5933. Impormasyon. Sa mundong ito, umiiral ang Black Ink Strength. Bukod dito, mayroon ding Black Ink Religion. Tila ito ay isang kaaway ng Spirit Religion. Holy Child, ang Black Ink Strength na iyon ay lubhang kinakaing unti-unti at maaaring makasira ng ugali ng isang tao. Pakisuri kung naapektuhan ka, kinakabahang paalala ni Zuo Huyo. Nang malantad dito si Yang Kai, kahit na ang Black Ink Strength ng isang Royal Lord ay walang magawa sa kanya, lalo pa ang manipis na kapangyarihan ng Black Ink Religion. Ang kanyang miniature universe ay talagang nasealed, na nagpahirap sa kanya na gamitin ang kanyang World Force, ngunit ang World Tree Clone ay umiiral pa rin, at sa pagprotekta sa kanya ng Soul Wormang Lotus, sapat na ito upang matiyak na hindi siya apektado ng Black Ink Strength. Gayunpaman, dahil pinaalalahanan siya ng kabilang partido, sinamantala niyang kaya ang sitwasyon at nagkunwaring ini-inspeksyon ito bago tuluyang sinabing, "Ayos lang, walang silbi sa akin ang Black Ink Strength na iyon." Parehong nagpakawala ng mahabang buntong hininga sina Zuo Huyo at Liu Ji. Kaagad pagkatapos, itinoon ng dalawa sa kanila ang kanilang atensyon kay Yan Pang, na nakatayo sa gilid ng hindi gumagalaw. Ang Immortal Ascension Master na ito ay na-freeze sa pwesto mula noong na-activate niya ang kanyang soul power. Kahit namatay na ang grupo ng mga subordinate na dinala niya, wala pa rin siyang reaksyon, parang nawala ang kanyang kaluluwa. Dahil dito, medyo nalito sina Zuo Huyo at Liu Ji. Holy Child, si Yan Pang ay. Si Zuo Huyo ay may ilang hindi malinaw na hula sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito makumpirma, kaya't si Yang Kai lang ang maaari niyang itanong. Sumagot si Yang Kai. Nasira ang kanyang kaluluwa at isa na siyang buhay na patay na tao. Saglit na natigilan si Zuo Huyo bago tinitigan si Yang Kai nang hindi makapaniwala. May espesyal bang pangangatawan ng Holy Child na hindi tinatablan ng lahat ng kasamaan? Hindi siya natanggal ng Black Ink Strength, at kahit na ginamit ni Yan Pang ang kanyang soul para harapin siya, ang kanyang soul ay nabasag. Si Zuo Huyo ay talagang walang maisip na ibang dahilan para ipaliwanag ang isang hindi kapanipaniwalang bagay. Sa palagay ko, iniisip lang ni Yang Kai kung paano ipapaliwanag, ngunit si Zuo Huyo ay medyo maalalahanin at binigyan siya ng dahilan. Nang makita siyang umamin, sina Zuo Huyo at Liu Ji ay nagpalitan ng tingin, pareho silang tuwang-tuwa. Ang Holy Child ay hindi tinatablan ng lahat ng kasamaan at ipinanganak na may paraan upang pigilan ang Black Ink Religion. Gaya ng inaasahan, siya ang hinaharap na pag-asa ng Spirit Religion. Tama ang hula ng Saintess. Higit pa rito, hindi maarak ang kanyang lakas. Sa panahon ng pagpatay ngayon, hindi niya nagamit ang alinman sa kanyang malakas na lakas. Ang espada sa kanyang kamay ay ang pinaka-basic na galaw, ngunit ang mga masters mula sa Black Ink Religion ay hindi man lang napigilan ang isang strike. Sa sandaling ito, ang kanilang madilim na kalooban ay naliwanagan ng liwanag ng bukang liwayway, at ang sakit na kanilang nadama ay tila gamaan ng husto. Hindi tayo maaaring magtagal dito. Pinilit ni Zuo Huyo ang sarili na tumayo bago bumagsak. Hindi magaan ang mga sugat niya. Ganoon din si Liu Ji, nahuli siya sa palihim na pag-atake ni Xinghai mula sa likuran. Kung hindi dahil sa pagpigil ni Xinghai na patayin si Yang Kai, ang suntok na iyon ay kumitil sa kanyang buhay. Sinabi ni Yang Kai, "Dapat kang magpahinga sandali." Si Zuo Huyo ay nagsuot ng mapait na tingin sa kanyang mukha. Bagamat gusto niyang umalis sa mapanganib na lugar na ito sa lalong madaling panahon, wala siyang kapangyarihang gawin iyon. Matapos makipagpalitan ng sulyap kay Liu Ji, maaari lamang siyang gumaling at ayusin ang kanyang paghinga upang maibalik ang ilan sa kanyang lakas. Sa loob ng kanyang consciousness sea, sa isang 7 kulay na isla. Sa harap ng binata at leopard, ang soul avatar ni Yan Pang ay lubos na magalang, sinasagot ang lahat ng mga tanong na itinanong niya nang walang pagpipigil. Hindi ito maaaring makatulong. Noong una ay inakala niya na ang 7 kulay na isla na ito ay ang kanyang maswerteng pagkakataon, ngunit sinong mag-aakala na 2 master lang ang madidiscover niya na higit sa kanyang imahinasyon sa islang ito. Nang walang anumang dahilan, alam ni Yan Pang na sino man sa 2 ito ay maaaring pumatay sa kanya sa isang pag-iisip. Sa ilalim ng mga ambi, paanong hindi yuyuko ang isa? Buti na lang at medyo mabait ang binata at walang ginawa sa kanya, nagtatanong lang ng basic information. Si Yan Pang ay natural na nakipagtulungan. Pagkatapos ng sunod-sunod na tanong, sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai ang ilang bagay tungkol sa mundong ito. Sa primordial world na ito, mula noong sinaunang panahon, ang 2 dakilang puwersa ay pantay na pinagtugma. Ang isa ay ang Spirit Religion, ang isa ay ang Black Ink Religion, bawat isa ay sumasakop sa kalahati ng mundong ito. Gayunpaman,
Pagkatapos ng napakaraming taon ng paghaharap, walang magagawa ang magkabilang panig sa isa pa. Sa Black Ink Religion, mayroong isang Black Ink Master na maaaring ipagkaloob sa lahat ng nabubuhay na nilalang ang Black Ink Strength, na binabaluktot ang ugali ng isang tao at pinagsisilbihan sila ng Black Ink Religion. Sa kabilang banda, ang Spirit Religion ay ang tanging pagiral na maaaring labanan ang Black Ink Religion. Hindi mabilang na taon na ang nakalilipas, nakipaglaban din sila sa Black Ink Religion. Kung hindi dahil sa Spirit Religion, ang buong mundo ay nahulog na sa mga kamay ng Black Ink Religion. Ang unang saintes ng Spirit Religion ay nag-iwan ng propesya na narinig ni Yang Kai mula kay Liu Ji. Sa paglipas ng mga taon, habang ang mga disipulo ng Spirit Religion ay nakikipaglaban sa Black Ink Religion, hinahanap din nila ang kinaroroonan ng banal na bata. Dahil ayon sa patnubay ng unang henerasyong saintes, ang tanging paraan para ganap na talunin ang Black Ink Religion ay ang magpakita ng Holy Child. Katulad nito, hinahanap din ng Black Ink Religion ang Holy Child ng Spirit Religion. Sa kasamaang palad, walang nakuhang anuman ang magkabilang panig. Hanggang sa oras na ito na ang Black Ink Religion ay naglunsad ng pangagaso laban kay Zuo Huyo na si Yang Kai ay biglang bumaba mula sa langit. Nang ang balita ay umabot sa panig ni Yan Pang, personal na pinangunahan ni Yan Pang ang kanyang mga tao dito upang hulihin siya, ngunit hindi niya inaasahan na mabibigo ng ganoon kadali. Hindi lang lahat ng mga taong dinala niya ay namatay, maging siya mismo ay nakulong. Sa isla, si Fang Tianxi ay nagtatanong pa rin kay Yan Pang para sa karagdagang impormasyon. Sa harap ng mga guho, si Yang Kai ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Bagamat wala siyang gaanong impormasyon sa ngayon, mayroon siyang magaspang na pag-unawa sa sitwasyon. May dalawang lugar na iba sa naisip niya. Ang isa ay ang impluwensya ng Black Ink Strength sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Sa 3,000 munod, ang kinakaing unti-unti na katangian ng Black Ink Strength ay napakalakas. Ang sinumang cultivator na nahawahan ng Black Ink Strength at hindi makayanan ito sa tamang panahon ay magiging isang Black Ink Disciple, at ang isang pag-iral tulad ng Black Ink Disciple ay matagal nang tinalikuran ang kanyang background at pagkakakilanlan ng tao. Ang Black Ink ay naging pinakamataas na pag-iral sa mundo para sa kanila. Maaaring sabihin na sinumang Black Ink Disciple ay kusang loob na iaalay ang lahat ng mayroon sila sa Black Ink. Iba si Yan Pang. Ang kanyang soul avatar ay nakulong sa 7 kulay na isla, ngunit mayroon pa rin siyang matinding pagnanais na mabuhay, kung hindi ay hindi siya nakipagtulungan kay Fang Tianxi at sinabi sa kanya ang tungkol sa Black Ink Religion. Sa madaling salita, hindi siya isang tunay na Black Ink Disciple. Dahil ba sa Black Ink Strength? Noong pinatay ni Yang Kai ang mga taong iyon mula sa Black Ink Religion, ginamit ng mga huling tao ang kanilang Black Ink Strength para palakasin ang kanilang lakas, ngunit ang Black Ink Strength ay sobrang manipis at halatang abnormal. Sa hitsura nito, kahit na ang Black Ink Strength ng mundong ito ay maaaring baluktutin ang ugali ng isang tao sa isang tiyak na lawak, hindi ito sapat na ganap na baluktutin ang personalidad ng isang tao, na ginagawang imposibleng baguhin ang isa sa isang tunay na Black Ink Disciple. Ang pangalawa ay ang saintes ng Spirit Religion. Si Yang Kai ay orihinal na may ilang hula tungkol sa saintes na ito, ngunit pagkatapos magtanong tungkol sa ilang impormasyon tungkol sa kanya mula kay Yan Pang, bigla niyang napagtanto na maaaring mali ang hula niya. Ang propesya ay iniwan ng unang saintes ng Spirit Religion. Mula sa simula ng pag-iral nito, ang Spirit Religion ay nakaranas ng hindi mabilang na saintes. Sa mga banal ng nakaraan, may ilan na namatay mula sa pagpatay sa Black Ink Religion, ang ilan ay nagdusa ng pag-urong sa kanilang paglilinang, at ang ilan ay natural na namatay nang matapos ang kanilang mga buhay. Kung ganoon nga ang kaso, hindi ang saintes ng Spirit Religion na ito ang taong gusto niyang makilala. Higit pa rito, ang pangalang Primordial World ay nagdulot din ng labis na pag-aalala ni Yang Kai. Ang pangalan ng mundong ito ay tila may ipinahihiwatig. Si Yang Kai ay nakaramdam ng kaunting kawalan. Bagamat nag-iwan si Mo ng backup na plano sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, sa hitsura nito, medyo nakakalito ang backup na plan na ito. Kinailangan niya munang alisin ang ulap sa kanyang harapan upang makita ang katotohanan. Oras na para umalis. Makalipas ang kalahating araw, tumawag si Yang Kai. Dahil si Yan Pang ay personal na gumawa ng aksyon at walang balita mula sa kanya sa loob ng mahabang panahon, ang Black Ink Religion ay tiyak na magpapadala ng higit pang mga master upang imbestigahan ang sitwasyon. Sa katunayan, ayon sa impormasyong ibinunyag ni Yan Pang, napakabilis niyang nakarating dahil malapit lang siya. Dapat ay umalis na ang ibang mga masters mula sa Black Ink Religion at papunta na. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa Holy Child ng Spirit Religion, kaya imposibleng baliwalain ito ng Black Ink Religion.
Sina Zuo Huyo at Liu Ji ay parehong nagmulat ng kanilang mga mata. Hindi sapat ang kalahating araw na pahinga para gumaling ang mga sugat nila, pero at least nagkaroon sila ng lakas para gumalaw. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at inihagis ang espada kay Zuo Huyo. Kinuha ito ni Zuo Huyo at sinabing, "Holy Child, kunin mo lang. Ang tibak na ito ay makapagpapakita lamang ng kapangyarihan nito sa iyong mga kamay." Nakita ni Zuo Huyo ang lahat ng mga diretsyong galaw na ito at nadama niya na ang kanyang mga abot tanaw ay lubos na lumawak. Pakiramdam niya, kung makakapag-isip-isip siya saglit sa pag-iisa, tiyak na gaganda ang kanyang pagiging espada. Sumagot si Yang Kai, "Hindi na kailangan, magagamit ko ito." Sa pagangat ng kanyang paa, isang mahabang sibat ang lumipad mula sa lupa. Hindi alam kung sino sa mga namatay na disipulo ng Black Ink Religion ang sibat na ito, ngunit nang mahawakan ito sa kamay ni Yang Kai, bahagya itong niyugyug ni Yang Kai, nakaramdam ng lubos na kasiyahan dito. Marahil ito ay dahil ang sibat na ito ay medyo maginhawang gamitin, ngunit ang kalidad nito ay medyo kulang. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Zuo Huyo at pumunta sa gilid ni Yan Pang, winawagayway ang kanyang espada at pinugutan siya ng ulo. Pagkaraan ng ilang sandali, sa ilalim ng pamumuno ni Zuo Huyo, lumipad silang tatlo sa isang tiyak na direksyon. Pagkaalis nilang tatlo, mga bangkay at gulo na lang ang natitira sa harap nitong sirang pader ng bundok. Pagkaraan ng 2 oras, biglang naging alerto ang mga mabangis na hayop na naakit dito upang manghuli ng pagkain sa pamamagitan ng sariwang dugo, at pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, tumakas sila sa gulat. Isang bahid ng dugo ang lumitaw mula sa manipis na hangin at tumama sa katawan ng halimaw, na naging dahilan upang ito ay nagpakawala ng malungkot na alulong at pagpupumiglas. Ilang sandali pa, lumipad ang bahid ng dugo at ang hayop ay naging isang tuyong bangkay. Sa isang maikling sandali lang, nawala ang lahat ng laman at dugo nito. Ang madugong linya ay nag-transform sa isang madugong liwanag at isang magandang figure ay dahan-daang lumabas mula rito. Ito ay isang babaeng nakasuot ng masikip na pulang damit, ang matingkad na pulang kulay ay nagpapatingkad sa kanyang kaaya-ayang figure, ang kanyang baywang ay pumipilipot na parang ahas ng tubig, ang kanyang 10 kuko ay kasing haba ng talam. Marahan niyang dinilaan ang kanyang mapupulang labi, tila lubos na nasisiyahan sa kanyang pagkakatay. Sa ilang mga punto sa oras, ilang dosenang mga tao ang nagtipon sa paligid ng larangan ng digmaan, ang ilan sa kanila ay naghahanap ng anumang natitirang impormasyon. "Ano ang iyong nahanap?" Makalipas ang mahabang panahon, casual na tanong ng babae. Habang tinatanong niya ito, nakayuko pa rin siya at hinihimas ang kanyang mga kuko, na parabang pinapakinis niya ang kanyang sandata. Kaagad, may sumugod at lumuhad sa lupa, magalang na tumugon. Pag-uulat kay Commander, lahat ay namatay sa isang hampas ng espada. Hindi man lang lumaban si Protector Yan Pang bago siya mamatay. Oh, nagpakita ng pagtataka ang babae. Kahit si Yan Pang ay hindi nagpakita ng mga senyales ng pagtutol, tila isa sa mga master na ito ay isang master ng espada, si Zuo Huyo na iyon. Ang Black Ink Religion na lumuhad sa kanyang harapan ay nagsabi, "Hindi dapat si Zuo Huyo. Si Zuo Huyo ay nasa yugto lamang ng True Element, habang si Protector Yan ay nasa Immortal Ascension. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay isang mahusay na kaharian, kaya hindi ito magagawa ni Zuo Huyo. Ito ba ang kanilang Holy Child?" Bahagyang tumaas ang kilay ng babae. Hindi alam ng subordinate na ito. Saang direksyon? Tanong ulit ng babae. Dapat sa direksyon na ito. Itinuro ng lalaki sa isang tiyak na direksyon. Kumurap-kurap ang katawan ng babae at nag-transform siya sa isang bahid ng dugo habang lumilipad patungo sa direksyon na iyon. Mula sa malayo, isang boses ang umalangaw-ngaw. "Mauna na ang commander na ito, sumunod ka sa akin sa lalong madaling panahon." Marshall Pick, Kabanata 5934. Paano mo ako papatayin? Dumaan ang grupo ng tatlo sa isang maliit na bayan habang naghihintay sa labas sina Zuo Huyo at Yang Kai. Ilang sandali pa, pumasok si Liu Ji at nagmaneho ng karwahe palabas. Silang tatlo ay nasa yugto ng True Element, kaya lohikal na pagsasalita, maaari silang lumipad. Gayunpaman, kung talagang gagawin nila iyon, ubusin ito ang kanilang lakas at hindi na ito magtatagal. Bilang karagdagan, ang mga pinsala ni Zuo Huyo at Liu Ji ay hindi pa ganap na gumaling, kaya natural na pinili nilang gamitin ang karwahe bilang isang paraan ng transportasyon. Nang muli silang magkita, bahagyang tumanggo si Liu Ji kay Zuo Huyo. "Nakaayos na ang lahat, Big Brother Zuo." Tumanggo si Zuo Huyo at bumaling kay Yang Kai. "Holy Child, mangyaring lumipat."
Sumunod naman si Yang Kai at sumakay sa karwahe kasama si Zuo Huyo. Nagpatuloy si Liu Ji sa pagmamaneho, ang karwahe ay lumalayo sa bayan. Sa loob ng karwahe, nagtanong si Yang Kai. Saan tayo pupunta ngayon? Don City. Sumagot si Zuo Huyo. Naiintindihan ni Yang Kai. Ayon sa impormasyong ibinunyag noon ni Yan Pang, ang Don City ang pundasyon ng Spirit Religion, at maraming makapangyarihang master ang natipon doon. Dahil lumitaw ang Holy Child, natural na mas mahalaga na ipadala siya sa Don City sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang pangalang ito ay nagparamdam kay Yang Kai ng pagiging pamilyar, na nagpapaalala sa kanya ng mga araw na lumaban siya kasama ng kanyang koponan sa Black Ink Battlefield. Ngayon, marami sa mga pamilyar na pangalan at figurang ito ang nawala sa mahabang ilog ng kasaysayan. Ang lugar na ito ay hindi malapit sa Don City, at sa kanilang kasalukuyang bilis, kahit na maglakbay sila araw at gabi, aabutin pa rin sila ng 5 o 6 na araw upang marating ito. Pagkatapos ng mahabang panahon, hindi magiging mapayapa ang paglalakbay. Malinaw na alam din ito ni Zuo Huyo, kaya mabilis niyang pinagaling ang sarili. Hindi nagtagal pagkaalis nilang tatlo sa maliit na bayan, isang madugong liwanag ang sumugod sa maliit na bayan. Ilang sandali pa, ang madugong liwanag ay lumabas sa maliit na bayan at nag-transform sa figure ng babaeng nakasuot ng pulang damit. Nakatayo sa hangin, tumingin siya sa direksyon na iniwan ng karwahe at malamig na bamantong hininga. Ang maalamat na Holy Child, iniisip ko kung ano ang lasa niya. Habang siya ay bumubulong, muli siyang nagbago sa isang madugong liwanag at hinabol si Yang Kai at ang iba pa. Ang maliit na bayan sa likod ay patay na tahimik. Makalipas ang kalahating araw, si Yang Kai, na nakaupo sa karwahe, ay biglang nakarinig ng kakaibang ingay. Si Zuo Huyo, na nagmumuni-muni, ay nagulat din at mabilis na binuksan ang kanyang mga mata, itinaas ang kurtina at nagtanong. Ano iyon? Matapos itanong ang tanong na ito, kitang-kita ni Yang Kai na may isang mabangis na lalaki na dinidiin ang isang babae sa kalsada sa harap niya, tumatawa ng malaswa habang pinupunit niya ang kanyang damit. Nalantad ang malaking bahagi ng kanyang puting nyebe na balat, at ang desperadong paghingi ng tulong ng babae ay lalong nagpasigla sa bangis ng matipunong lalaki. Big Brother Zuo. Si Liu Ji, na nagmamaneho ng karwahe, ay hindi napigil ang magpakita ng awa. Siya ay palaging isang mabait na tao, at bilang karagdagan, kasama rin sa mga turo ng Spirit Religion ang prinsipyo ng pag-aalis ng kasamaan at pagtulong sa mahihina. Ngayong nakita na niya ang isang masamang bagay, natural na hindi siya mananatiling walang malasakit. Ang mukha ni Zuo Huyo ay kumislap ng may pagbabantay habang siya ay sumigaw. Magpatuloy ka lang. Nagnganga ang mga ngipin ni Liu Ji at mabilis na pinaandar ang karwahe. Karaniwan, ang dalawa sa kanila ay hindi lamang uupo at panoorin ito mangyari, ngunit sa ngayon, mayroon lamang isang pagpipilian, na kung saan ay upang escort ang Holy Child sa Don City. Ang lahat ng iba pa ay hindi mahalaga. Nang dumating ang karwahe, ang matipunong lalaki ay tumigil na sa kanyang ginagawa at matamang nakatitig kay Liu Ji. Nang makaalis na ang karwahe ay nakahinga na siya ng maluwag. Sumigaw ang babaeng nasa ilalim niya. Iligtas mo ako. Sagipin mo ako. Sinampal siya ng malaking lalaki at mabangis na sinabi. Walang magliligtas sa iyo, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Nang matapos siyang magsalita ay biglang nanginig ang kanyang katawan at nang tumingin siya sa ibaba ay may nakita siyang sibat na tumusok sa kanyang katawan. Nanlaki ang mata ng matipunong lalaki nang mabilis itong nawalan ng lakas. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat at itinulak ang matipunong lalaki sa gilid bago nagpakita ng isang ngiti at iniabot ang kanyang kamay patungo sa babaeng mapatla ang mukha. Young lady, ayos lang. Halatang hindi na malaya ng babae ang nangyari hanggang sa makita niya ang bangkay ng matipunong lalaki sa tabi niya. Noon lamang siya tuluyang bumagsak, ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Yang Kai at umiyak. Pagkaraan ng ilang sandali, sa loob ng karwahe, si Yang Kai ay nakaupo ng tuwid, na may hawak na mainit at mabangong jade sa kanyang mga braso. Tiyak na natakot ang babae at nakayakap sa leeg ni Yang Kai na parang octopus. Hindi alam ni Zuo Huyo kung saan titingin, higit sa lahat dahil basag-basag ang damit ng babaeng ito at medyo nakakasilaw ang kanyang balat na puti nyebe. Sir, ikaw. Hindi alam ni Zuo Huyo kung ano ang sasabihin. Hindi niya akalain na ang Holy Child na ito ay biglang tumalon mula sa karwahe at kumilos na parang isang bayani na negal iligtas sa isang dalagang nahihirapan. Gayunpaman, kailangang sabihin na ang hitsura ng babaeng ito ay medyo pambihira. Bagamat magulo ang kanyang buhok at nababalot ng dumi ang kanyang mukha, hindi nito maitago ang kanyang alindog. Sa kabaligtaran,
Ito ay nagsilbi lamang upang bigyang diin ang kanyang kaawa-awang hitsura, na naging dahilan upang maawa ang iba sa kanya. Ang ganitong kagandahan, sa magulong mundong ito, ay natural na makaakit ng atensyon ng iba. Sa paligid ng mga tagalabas, hindi matawag ni Zuo Huyo si Yang Kai na Holy Child, kaya tinawag na lang niya itong Sir. Napangiti si Yang Kai. Tungkulin ko na tumulong kapag nakakita ako ng kawalang katarungan. Kung wala akong pakialam sa mga ganitong bagay na walang kabuluhan, ano pa ang silbi ng paglinang? Tsaka malaki yung puwang dito, hindi magiging problema yung isa pang tao. Nakasagot lang si Zuo Huyo. Tama si Sir. Munting kagandahan, ano ang iyong pangalan? Saan ang bahay mo? Saan ka nanggaling? Kasal ka na ba? Hindi pinansin ni Yang Kai si Zuo Huyo at sa halip ay ibinaba ang kanyang ulo upang tingnan ang babaeng nasa kanyang mga bisig at malumanay na nagtanong. Hindi nakaimik si Zuo Huyo. Ito ang unang pagkakataon na natuklasan niya na ang Holy Child na ito ay tila may bagay sa kagandahan. Aminin, natural lang sa mga lalaki ang pagiging malazwa, pero depende rin kung kailan. Sa orihinal, ang Holy Child ay nakapatay ng 1,000 tao sa isang atake ng espada at napatay ang 12 ng mga taong dinala ni Yan Pang kasama niya. Si Zuo Huyo ay palaging may mataas na pagpapahalaga sa kanya at nadama na may pag-asa para sa spirit religion sa hinaharap, ngunit ngayon ang kanyang mga inaasahan ay lubhang nabawasan. Makakamit kaya ng isang Holy Saint ang mga dakilang bagay. Hindi maiwasan ni Zuo Huyo na mag-alala tungkol sa kinabukasan ng spirit religion. Ang babaeng nasa mga bisig ni Yang Kai ay unti-unting kumalma, tila naramdaman din na ang poster na ito ay medyo bastos, na naging sanhi ng pamumula ng kanyang mga pisngi. Sa pagharap sa tanong ni Yang Kai, nagpa siya siyang hindi sumagot at sa halip ay ibinaon ang kanyang ulo sa dibdib nito. Buong pagmamalaking tumawa si Yang Kai. Biglang inangat ng babae ang kanyang ulo at tinitigan ng blanko si Yang Kai. Niyakap siya ni Yang Kai ng mahigpit at tumingin sa ibaba. Ano ang mali, munting kagandahan? Paano mo ako pinatay? Nawala ang pagkamahiyain at alindog ng babae, na puno ng hindi makapaniwala ang magagandang mata nito. Hoy, ano ito? Hindi ka patay. Tao ka rin ba? Nagmura ang babae. Hindi tama ang usapan ng dalawang tao. Hindi lang nalilito si Liu Ji, na nagmamaneho ng karwahe, maging si Zuo Huyo, na nasa parehong karwahe, ay hindi maintindihan ang sitwasyon. Gayunpaman, ang banayad na kapaligiran ay nagdulot sa kanya na makaramdam ng matinding krisis, kaya mabilis niyang hinawakan ang kanyang espada. Ngunit walang epekto. Nagulat si Zuo Huyo, hindi niya alam kung kailan nawala ang kanyang espada. Napuno ng makapal na amoy ng dugo ang hangin sa karwahe. Sa ilalim ng babaeng nasa bisig ni Yang Kai, umagos ang dugo, at ang mahabang espada ni Zuo Huyo ay tumagos sa katawan ng babae, ang talukap nito ay hawak sa kamay ni Yang Kai. Sa isang malakas na putok, isang marahas na shockwave ang sumabog at ang bubong ng karwahe ay pinalipad. Ang babaeng nasa bisig ni Yang Kai ay biglang naging madugong ambon at nakatakas mula sa kanyang pagkakahawak. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay masyadong biglaan, na naging dahilan upang ang kabayong nagmamaneho sa karwahe ay nagpakawala ng malakas na paghingi, na naging dahilan upang si Liu Ji ay nagmamadaling patatagin ito. Nawalan din ng balanse si Zuo Huyo dahil sa shockwave at muntik nang mapalipad, ngunit sa kritikal na sandali, hinayla siya ni Yang Kai pabalik. Nagpatuloy pasulong ang karwahe. Sa loob ng gutay-gutay na karwahe, parehong lumingon sina Yang Kai at Zuo Huyo at nakita ang isang pulutong ng pulang dugo na ilaw na pumipilipot at pumipihit sa hangin, na unti-unting nagiging anyo ng isang malandi na babaeng may pulang damit. Napahawak ang babae sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay puno ng puot at hinanakit, ang kanyang magagandang mga mata ay nakatitig sa Yang Kai, puno ng hindi malilimutang puot, na parang wala siyang ibang gusto kundi kainin ang laman ni Yang Kai at inumin ang kanyang dugo. Nagulat si Zuo Huyo. New Faction Commander, Zhu Ji. Kahit na alam niyang may mga humahabol mula sa Black Ink Religion sa lalong madaling panahon, hindi niya inaasahan na ito ang taong ito. Siya talaga yon. Bahagyang tumaas ang kilay ni Yang Kai. Salamat sa impormasyong nakuha niya mula kay Yan Pang, hindi ignorante si Yang Kai sa primordial world na ito. Ang Black Ink Religion ay nahahati sa 8 dibisyon, at bawat isa sa 8 dibisyon ay may iba't ibang tungkulin. Sa kanila, ang bilang ng mga miyembro ng Yu Faction ay pinakamaliit, ngunit lahat sila ay mga elite dahil ang kanilang pangunahing misyon ay pumatay. Ang mga miyembro ng Black Ink Religion Yu Faction ay nagtataglay ng kakaibang pamamaraan. Ito ay totoo lalo na para sa Yu Faction Commander, Blood Princess.
Nabalitaan na siya ay nagtataglay ng profound blood incarnation technique, na nagpapahintulot sa kanya na mag-transform sa libo-libong pagkakatawang tao, na ginagawang imposibleng magbantay laban. Sa buong kasaysayan ng spirit religion, ang bilang ng mga high-level executive na namatay sa pagtatangkang pagpatay ng Black Ink religion ay hindi mabilang, kabilang ang ilang saintesses. Sa 8 paksayon ng Black Ink religion, ang Spirit Religion ang pinakakinatakutan sa Yu faction dahil walang nakakaalam kung saan sila nagtatago o kung kailan sila maglulunsad ng isang nakamamatay na pag-atake. Nanlamig ang buong katawan ni Zuo Huyo. Sa personal na pagkilos ng Yu faction commander, malamang na mapapahamak silang tatlo. Gayunpaman, lalo lamang nitong hinangaan ang Holy Child. Bagamat naging mapagmatsyag siya noon, wala siyang nakitang kapintasan. Sinong mag-aakala na bagamat ang Holy Child ay tila nawala sa kanyang isip sa ibabaw, talagang palihim niyang pinatay ito. Ang ganitong uri ng skimang at pagpapasya ay talagang lampas sa imahinasyon ng sinuman. Hindi dapat. Tumingin si Yang Kai kay Zuji na may nagtatakang ekspresyon. Nararamdaman niya na ang Zuji na ito ay isang Immortal Ascension Master, ngunit kahit na siya ay isang Immortal Ascension Master, walang dahilan para mabuhay siya pagkatapos na saksakin sa puso. Gayunpaman, sa hitsura nito, ang kabilang partido ay nawala lamang ng kaunti sa kanyang Yuan Qi, walang panganib sa kanyang buhay. Sa kabaligtaran, dahil sa kanyang mga aksyon, siya ay nagalit. Ang blood daw ng babaeng ito ay medyo kakaiba. Ang lakas ng loob mong saktan ako, kakain na kita. Nabaluktot ang mukha ni Zuji sa galit, ngunit bago pa siya makatapos magsalita, isang figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Si Yang Kai, na dapat ay nasa loob ng karwahe. Hawak ang isang mahabang sibat sa kanyang kamay, ginamit ni Yang Kai ang Great Unrestrained Spear Technique kay Zuji. Bumuhos na parang ulan ang mga pag-atake ng sibat, na agad na tumusok sa hindi mabilang na mga butas sa katawan ni Zuji. Nagdesisyon din si Zuo Huyo at sabay-sabay na sumugod, itinaas ang kanyang mahabang espada habang inaatake niya si Zuji. Sa isang kisap mata, si Zuji ay naging madugong ambon. Martial Peak, Kabanata 5935. Darating ang Earth Faction Commander. Gayunpaman, hindi kumalat ang ambon ng dugo at sa halip ay lumipad patungo sa kanila. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai nang hawakan niya si Zuo Huyo at bumalik sa karwahe. Sa langit, tila may sariling isip ang ambon ng dugo at mabilis na lumipad palayo. Mula sa malayo, umalangaw ang boses ni Zuji. Maaga o huli, dudurugin kita. Ang sikat na Yu Faction Commander na ito ay tumakas sa napakalungkot na estado. Pagtingin sa direksyon na iniwan niya, naging malungkot ang mukha ni Yang Kai. Mahihirapan ka. Ang mga ordinaryong tao na dumanas ng gayong mga pag-atake ay maaaring mamatay ng hindi mabilang na beses, ngunit itong si Zuji ay nagawang iligtas ang kanyang buhay. Tunay na kamangha-mangha ang kanyang mga pamamaraan, na naging dahilan upang mapabuntong hininga si Yang Kai sa emosyon. Gayunpaman, pagkatapos ng palitan na iyon, ngayon lang, nakita ni Yang Kai ang ilang mga pahiwatig. Ang mga natamo ni Zuji sa blood daw ay talagang napakataas, at walang mga depekto sa kanyang katawan. Kahit nasaksakin siya sa dibdib, hindi siya mamamatay, mawawala lang ang ilan sa kanyang Yuan Qi. Gayunpaman, ang kanyang mga pinsala ngayon ay hindi magaan, kaya ang kanyang sigla ay tiyak na nasira, kaya malamang na hindi siya maglalakas loob na bumalik anumang oras sa lalong madaling panahon. Hindi katakataka na napakaraming mga master mula sa spirit religion ang walang magawa sa kanya, lumalabas na ang mga pamamaraan ng taong ito ay napakataksil. Ang mukha ni Zuo Huyo ay puno ng matagal na takot habang inaalala niya ang lahat ng nangyari. Kung hindi lang napansin ng Holy Child at gumawa ng mabilis na desisyon, namatay na sana sila ni Liu Ji nang hindi man lang alam kung paano. Paglingon kay Yang Kai, lalo siyang nakaramdam ng paghanga sa Holy Child na ito. Minamaneho pa rin ni Liu Ji ang karwahe na nawalan ng bubong habang siya ay desperadong sumulong, na nag-iiwan ng bakas ng alikabok. Natatakot akong hindi magiging mapayapa ang paglalakbay na ito. Casual na ungol ni Yang Kai. Sumagot si Zuo Huyo. Holy Child, huwag kang mag-alala, nagpadala na ako ng mensahe, tiyak na darating ang mga eksperto mula sa spirit religion upang tanggapin tayo. Mabuti yan. Tumanggo si Yang Kai. Si Zuo Huyo ay isa ring maislan na tao, tila nakapag-ayos na siya para sa karwahe mula sa maliit na bayan. Sa malakas na pag-ungol, biglang napaluhod ang kabayo at ang mabilis na karwahe ay bumangga sa katawan ng kabayo, kaya lumipad ito. Nang maramdamang may mali, tumalon sina Yang Kai, Zuo Huyo, at Liu Ji mula sa karwahe. Tumayo silang tatlo sa hangin at nang tumingin sila, nakita nila na ang buong katawan ng kabayo ay naglalabas ng pulang ilaw,
at pagkatapos ng sunod-sunod na malungkot na pag-iyak, ito ay naging isang pool ng dugo, na naiwan lamang sa likod ng isang puting kalansay. Ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zuo Huyo, hindi niya alam kung kailan inatake ni Zuji ang kabayo. Kahit si Yang Kai ay hindi ito napansin, ngunit ngayon na naisip niya ito, tama lang na nang si Zuji ay sinaksak niya at nag-transform sa isang madugong ambon para makatakas sa kanyang pagkakahawak, siya ay may ginawa dito. Big Brother Zuo. Biglang natarante si Liu Ji. Parehong lumingon sina Yang Kai at Zuo Huyo, parehong nagbago ang kanilang mga ekspresyon ng husto. Ang katawan ni Liu Ji ay nagsimula ring magbuga ng madilim na pulang ilaw, at sa ilalim ng nababalot nitong ilaw ng dugo, biglang naging magulo ang lakas ni Liu Ji, ang kanyang laman ay mabilis na natutunaw na parang kandila. Liu Ji, sigaw ni Zuo Huyo. Malinaw na alam ni Liu Ji kung ano ang kanyang makakaharap, at pagkatapos ng maikling sandali ng pagkataranta, biglang naging matatag ang kanyang ekspresyon. Big Brother Zuo, kailangan mong ibalik ang Holy Child. Pagkasabi nito, lumipad siya sa malayo, at habang lumilipad siya, ang kanyang laman at dugo ay nalaglag, na nagiging isang pool ng dugo. Sa isang saglit lang, ang natitira na lang ay isang langit na puno ng puting buto. Sa pagtingin sa eksenang ito, si Zuo Huyo ay nanatiling tahimik ng mahabang panahon bago itinaas ang kanyang ulo at umungol, ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan at galit. Naging mataimtim din ang ekspresyon ni Yang Kai. Ang mga pamamaraan ni Zuji ay talagang kakaiba at mapanlinlang, at nang mapansin niya ang abnormalidad ni Liu Ji ngayon, gusto na niyang tumulong, ngunit huli na ang lahat. Sa ilang paghinga lang pagkatapos lumitaw ang pulang ilaw ng dugo, namatay na si Liu Ji. Ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan si Zuo Huyo, kinumpirma ni Yang Kai na walang kakaiba sa kanya at hindi siya nataman, kung hindi, imposibleng hindi niya ito mapansin. Tila walang intensyon si Zuji na kitilin ang kanyang buhay, kung hindi ay ginamit niya ang pamamaraang ito para harapin siya. Muling kumalma si Zuo Huyo. Bagamat ang kanyang mga mata ay namumula at ang mga ugat sa kanyang noo ay nakaumbok, at hindi na siya makapaghintay na makipag-away kay Zuji ngayon, ang pag-escort sa banal na bata pabalik sa Dawn City ang kanyang pangunahing prioridad. Holy Child, umalis na tayo. Tawag ni Zuo Huyo at pinangunahan ang daan. Nang wala na ang karwahe, lumipad na lamang ang dalawa. Gayunpaman, nang walang transportasyon, ang mga pinsala ni Zuo Huyo ay hindi pa ganap na gumaling, kaya hindi lamang siya hindi makapag-focus sa pagpapagaling ng kanyang mga pinsala, ngunit kailangan din niyang pilitin ang kanyang sarili na sumulong. Sa gabi, nakahanap silang dalawa ng mapagpahingahan sa ilang. Umupo si Zuo Huyo para magnilay habang binabantayan siya ni Yang Kai. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, tumangala si Yang Kai sa buong buwan, ang kanyang isip ay puno ng maraming iniisip. Mula sa impormasyong nakalap niya sa ngayon, ang primordial world na ito ay isang tunay na mundo. Maging ang tatlo mula sa Spirit Religion o sa Black Ink Religion, lahat sila ay mga buhay na nilalang. Ito ay medyo naiiba sa inaasahan ni Yang Kai. Ito ay isang mundo sa Space-Time River Nemo. Akala niya ay ilusyon lamang ang lahat dito, ngunit ngayon ay tila minamaliit niya ang mga pamamaraan nimo. Ang Black Ink Religion at ang Spirit Religion ay tumayo laban sa isa't isa. Maaaring gamitin ng mga miyembro ng Black Ink Religion ang Black Ink Strength, ngunit ang unang saintes ng Spirit Religion ay nag-iwan ng propesya. Sa ngayon, ang lahat ay nababalot ng makapal na ulap, kaya nahihirapan siyang hulaan kung anong uri ng trump card ang naiwan nimo sa mundong ito. Malalaman lamang ang lahat pagkatapos makilala ang saintes. Mabagal at mahirap ang daan sa unahan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, bahagyang umikot ang anino ni Yang Kai. Sa isang pitik ng kanyang daliri, nagpadala si Yang Kai ng isang itim na gasuklay na parang buwan na slash patungo sa anino. Damaloy ang dugo mula sa mga anino at napuno ng amoy ng dugo ang hangin. Napakahusay, kahit na ang kanyang paglilinang ay pinigilan ng mundong ito, ang kanyang Great Dao Foundation ay nandoon pa rin, kaya magagamit pa rin niya ang kanyang Space Secret Technique. Bukod dito, mahinang naramdaman ni Yang Kai na ang pagsupil sa mundong ito ay hindi ganap, at ang kanyang lakas ay maaari pa ring tumaas. Sa madaling salita, hanggat nabigyan siya ng ilang oras, maibabalik niya ang kanyang antas ng cultivation sa Immortal Ascension Stage. Ito dapat ang limitasyon ng kapasidad ng mundong ito. Bagamat maaari lamang niyang dagdagan ang kanyang lakas ng isang antas, ang dami ng lakas na maipapakita niya ay tiyak na tataas ng malaki. Nang sumikat ang araw at sumisikat ang bukang liwayway sa silangan, sa wakas ay nagising si Zuo Huyo mula sa kanyang pagmumuni-muni. Isang gabi ng pahinga ang nagbigay daan sa kanya upang makabawi, ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagulat siya.
Ang kalapit na lupa ay nagkalat ng mga bangkay, ang dugo ay nagkulay ng pula sa lupa. Ang mga bangkay ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagtutol bago sila namatay, at sila ay tila nahiwa sa dalawa ng napakatalas na sandata, ang hiwa ay makinis. Hindi man lang alam ni Zuo Huyo kung kailan dumating ang mga taong ito o kung paano sila namatay. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang kakaibang pananamit ng mga taong ito, dapat silang lahat ay mga assassin mula sa Black Ink Religion. Dahil dito ay napahiya siya nang tumayo siya at sinabing, "Holy Child." Sinulyapan siya ni Yang Kai at bahagyang tumango. Pagkatapos mong magpahinga, maghanda na umalis. Bahagyang nagulat si Zuo Huyo. Ha? Gayunpaman, hindi nagtagal ay naunawaan niya ang ibig sabihin ni Yang Kai. Bagamat siya ay nasa yugto lamang ng true element at walang divine sense na magagamit, ang kanyang mga pandama ay lubhang matalas. Natural, nararamdaman niya ang mga undercurrent sa paligid niya. Naging dahilan ito ng pagbabago ng kanyang ekspresyon. Si Yang Kai, gayunpaman, ay tumayo na parang walang nangyari at tinapik ang alikabok sa kanyang damit bago tumuro sa isang tiyak na direksyon. Naglalakad kami sa direksyong ito kahapon. Nandito ba ang Dawn City? Oo, tumango si Zuo Huyo. Kung gayon ay umalis na tayo. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang sibat. Basta. Umalis ka ng ganyan. Natigilan si Zuo Huyo. Malamang na alam ng Black Ink Religion na sila ay patungo sa Dawn City, kaya ang blockade sa direksyon na ito ang magiging pinakamalakas. Sa sandaling ito, ang pinakaligtas na paraan ay natural na suriin ang lakas ng kalaban at pumili ng mahinang depensibong posisyon para makalusot. Sa Dawn City, ang daang ito ang pinakamaikli, kaya natural, dito tayo pupunta. Sagot ni Yang Kai na parang natural lang. Pagkasabi niya nun, lumipad siya. Mabilis lang na nakasunod si Zuo Huyo. Chi. Habang gumagalaw silang dalawa, biglang umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na tunog, at mula sa lahat ng direksyon, ilang mga arrow na naglalaman ng napakalaking hangarin na pagpatay ang bumaril patungo sa kanila. Agad na itinaas ni Zuo Huyo ang kanyang espada at iniwas ang mga palaso habang sumisigaw. Holy Child, mag-ingat ka. Paglingon niya, nakita niya si Yang Kai na masayang naglalakad sa ulan ng mga palaso. Bagamat hindi niya sinubukang umiwas, ang siksik na bilang ng mga palaso ay hindi man lang mahawakan ang kanyang damit. Paano niya ito nagawa? Magulo ang isip ni Zuo Huyo. Bago niya maisip kung ano ang nangyayari, pinitik ni Yang Kai ang kanyang daliri at nagpadala ng serye ng mga Black Crescent Blades. Ang talom ng itim na buwan ay tila nakakalusot sa mismong kalawakan, na agad na nakalusot sa blockade. Sa sumunod na sandali, umalangaw-ngaw ang malungkot na iyak. Hindi mapigilan ni Zuo Huyo na alalahanin ang kahabag-habag na kalagayan ng mga bangkay na nakita niya noon at biglang naunawaan kung paano pinatay ni Yang Kai ang kanyang mga kaaway kagabi. Dalawang figure, isa sa harap at isa sa likod, ay patuloy na lumilipad pasulong, walang katapusang pagpatay sa kaaway. Sa isang punto, ang ulan ng mga palaso mula sa kadiliman ay naging kalat-kalat at tuluyang tumigil. Marahil ay dahil napagtanto din ng kaaway na ang ganitong paraan ay walang magagawa kay Yang Kai, ang isang maikling paghinto ay hindi nangangahulugan na sila ay sumuko na sa pag-atake sa kanya, ngunit sa halip, ito ay upang makaipon ng lakas para sa susunod na pag-atake. Pagkaraan ng ilang sandali ay sumulong, ilang figure ang biglang lumipad mula sa harapan. Ang bawat isa sa mga taong ito ay may cultivation sa yugto ng picture element, at ang kanilang mga aura ay napakalakas. Bukod dito, tila nagpapanatili sila ng kakaibang porma sayon habang sumusulong sila. Ang lahat ng mga taong ito ay may mahabang espada sa kanilang mga likod at ang kanilang layunin sa espada ay kahanga-hanga. Naging solemn na ang ekspresyon ni Zuo Huyo. Ang mga tao mula sa Black Ink Religion Earth Faction. Kadalasan ay responsable sila sa maliliit na labanan, ngunit hindi ko inaasahan na darating din sila sa oras na ito. Ang lalong ikinabahala ni Zuo Huyo ay ang pagdating ng mga tao mula sa Earth Faction, at hindi niya alam kung dumating ang commander ng Earth Faction o hindi. Kung dumating din ang taong iyon, malaki ang gulo sa pagkakataong ito. Ang taong ito ay hindi katulad ni Zuji, na palihim na kumilos. Bagamat siya ay walang ingat, ang kanyang lakas ay isa sa pinakamahusay sa mga pinuno ng mga paksayon ng Black Ink Religion. Holy Child, mag-ingat ka, yan ang Big Dipper Sword Formation nila. Kapag pinagsama sa lakas ng 7 tao, maaari itong magpakita ng lakas na higit pa sa kanilang sariling paglilinang. Paalala ni Zuo Huyo. Nang matapos siyang magsalita ay umatake na ang kabilang partido. Nagsanib puwersa silang 7 at nagsama-sama.
Ang nangunguna ay nagwagayway ng kanyang espada at isang malaking liwanag ng espada ang bumagsak patungo kay Yang Kai, na agad na hinati siya sa kalahati. Biglang nanlamig ang dugo ni Zuo Huyo. Martial Pick, Kabanata 5936. Anong klaseng halimaw ka? Ang 7 swordsman sa porma sayon ay halatang hindi inaasahan na ang kanilang target ay napakahina, na pinapatay siya sa isang atake ng espada. Sa kanilang paningin, hindi damyugo ang dalawang kalahati ng bangkay, sa halip ay mabilis na naglalaho. Ito ay isang after image. Nagulat silang 7 at akmang maglulunsad ng panibagong pag-atake nang biglang may boses na umalangaw-ngaw sa kanilang tainga. Hindi naman masama ang espadang ito, pero medyo kulang pa rin. Napuno ng mga imahe ng sibat ang hangin at isang madugong liwanag ang sumabog. Sa isang iglap, nasira ang sword array at ang 7 tao na bumuo nito ay patay o nasugatan. Mabilis na lumipad si Zuo Huyo at ginamit ang kanyang sword para patayin ang mga nakaligtas bago bumaling kay Yang Kai. Holy Child. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Kanina lang akala niya pinatay na ang Holy Child, pero sinong mag-aakala na after image lang iyon? Ni hindi pa nga niya malinaw na nakikita kung paano nagbago ang katawan ng Holy Child na ito. Ito ay talagang isang napakalalim na pamamaraan ng paggalaw na higit na nalampasan ang kanyang pangunawa. Bilisan mo at umalis. Sigaw ni Zuo Huyo, bakas ng pagkabalisa ang namamalagi sa kanyang puso, na para bang isang malaking krisis ang paparating. Gayunpaman, bago siya kumilos, isang hindi pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw. Gusto mo bang umalis pagkatapos patayin ang napakaraming mga tao ko? Nandito siya. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Zuo Huyo, halatang may napagtanto. Naging mataimtim din ang ekspresyon ni Yang Kai nang maramdaman niya ang isang malakas na aura na mabilis na papalapit sa kanya. Pagtingin niya sa direksyong iyon, nakita niya ang isang figure na mabilis na papalapit na parang kidlat. Sa isang pagtulak ng kanyang kamay, itinulak niya si Zuo Huyo, na nakatayo sa tabi niya, palayo at ibinaril ang kanyang sibat na parang dragon. Sa isang kisap mata, dumating ang figure sa kanyang harapan. Isa itong matipunong lalaki na may mabangis na tingin. Kahit na ang kanyang hitsura ay nakakatakot, ang kanyang aura ay talagang nasa Immortal Ascension stage. Earth Faction Commander ng Black Ink Religion. Sa mga 8 Factions Commanders, ang kanyang lakas ay isa rin sa pinakamalakas. Pagharap sa paparating na sibat ni Yang Kai, hindi man lang niya sinubukang umiwas, sa halip ay nagpakawala lang siya ng panunuya habang sinasalubong niya ito ng isang suntok. Nabasag ang mahabang sibat, at umihip sa hangin ang hangin mula sa suntok. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Yang Kai habang siya ay sapilitang umatras ng ilang dosenang metro bago pinatatag ang sarili. Biglang pumutok ang damit sa likod niya nang tumagos ang lakas ng suntok sa katawan niya. Ang mahabang sibat ay naging alikabok na. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang ordinaryong sibat lamang, kaya paano ito makakalaban sa buong puwersa ng isang Immortal Ascension Cultivator? Oh, isang suntok lang ang ipinadala ng Earth Faction Commander ngunit hindi sinamantala ang sitwasyon para ituloy. Matapos makita ang kalagayan ni Yang Kai, hindi niya maiwasang magpakita ng pagtataka. Hindi ka namatay. Pakiramdam niya ay nasa true element stage pa lang ang binatang ito na nasa harapan niya, pero talagang kinaya niya ang kanyang kamao nang hindi namamatay, nakakaiba. Kalimutan mo na, ang malas mo na hindi kita napatay sa isang suntok. Kumuha ka na lang ng isa pang suntok sa akin. Sabi ng Earth Faction Commander habang lumalapit siya kay Yang Kai at muling sinuntok. Sa isang malakas na putok, isang marahas na shockwave ang sweep out at isang crack ang lumitaw sa lupa. Naningkit ang mga mata ng Earth Faction Commander sa gulat. Dahil naharang ang kamao niya na sigurado siyang mananalo, at hinarang ng kamao ng iba. Sa kabilang banda, napatatag na lamang ni Zuo Huyo ang kanyang sarili nang makakita siya ng isang hindi malilimutang eksena. Sa kabilang banda, bahagyang nakayuko ang katawan ni Holy Child habang nakataas ang kamao para salubungin ang kamao ng Earth Faction Commander. Ang marahas na banggaan ay naging sanhi ng pag-freeze ng eksena. Inangat ni Yang Kai ang kanyang ulo at tinitigan ang Earth Faction Commander na ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Sino ang gusto mong patayin ng malambot na kamao na ito? Si Zuo Huyo at ang Earth Faction Commander ay parehong nakasimangot. Ang 8 Factions Commanders ng Black Ink Religion ay may kanya-kanyang sariling kakayahan. Tanging ang mga Earth Faction Commander lamang ang hindi nakakaalam ng anumang secret technique at hindi gumagamit ng anumang armas, ngunit isa pa rin siya sa nangungunang 3 sa mga 8 Factions Commander. Dahil masigasig niyang nilinang ang kanyang pangangatawan ay naging matibay na parang kayamanan, at ang kanyang pares ng bakal na kamao ay nagawang sirain ang lahat ng pamamaraan sa mundo.
Sa mga tuntunin ng pangangatawan at lakas, ang Earth Faction Commander ay walang alinlangan na pinakamahusay sa buong Primordial World. Ang kanyang kamao ay isang bagay na kahit ang Immortal Ascension Stage Cultivators ay hindi makalaban. Minsan ay nagkaroon ng Immortal Ascension Stage Master mula sa Spirit Religion na nakipag-away sa kanya, umaasa sa kanyang protective artifact para labanan siya sa malapitang labanan. Sa huli, napatay siya sa isang suntok at maging ang kanyang protective artifact ay nabasag. Isang nakakatakot na Panginoon, isang nakakatakot na kamao, hindi maisip ni Zuo Huyo ang sinuman sa mundong ito na makakalaban nito. Hanggang ngayon, personal niyang nasaksihan ang eksenang ito. Ang pangangatawan ng Holy Child ay hindi masyadong malaki, halos doble ang pagkakaiba sa Earth Faction Commander, ngunit sa sandaling ito, ang pagkakaiba sa laki ay nagsisilbi lamang upang bigyang diin ang hindi maisip na eksena. Ang Earth Faction Commander ay halatang nagalit sa mga salita ni Yang Kai at sumigaw. Matagal na panahon na rin mula nang makakita ako ng ganoong ganid na tao. Sana kasing tigas ng bibig mo ang kamao mo. Muli siyang sumuntok. Sinalubong din ni Yang Kai ang kanyang kamao at sinagot ito ng casual. Iyon din ang sasabihin ko. Boom boom boom. Ang marahas na mga hampas ng kamao ay patuloy na nagbanggaan sa isa't isa, na lumilikha ng isang tunog na nakakasira sa tenga habang ang mga shockwaves mula sa kanilang banggaan ay lumalabas. Ang paghamak sa mukha ng Earth Faction Commander ay unti-unting nawala, napalitan ng isang marangal at naguguluhan na tingin. Kahit anong isipan niya, hindi niya maintindihan kung paanong ang isang mahinang katawan ay maaaring maglaman ng napakaraming kapangyarihan. Bahagya pa niyang naramdaman na hindi ginamit ng kabilang partido ang buong lakas niya. Ang isiping ito ay nagbigay sa kanya ng takot at hindi na siya naglakas loob na mag-isip pa. Kung ikukumpara sa hindi paniniwala ng Earth Faction Commander, medyo nalungkot din si Yang Kai. Masyadong matindi ang pagsupil sa kanya ng mundong ito. Hindi lamang bumagsak ang kanyang lakas mula sa 9th grade Heaven Opening Realm hanggang sa True Element Stage, maging ang kapangyarihan ng Dragon Vein ay mahirap ipakita ng buo. Kung ang kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein ay parang lawa, kung gayon ang kapangyarihan na maipapakita niya ngayon ay halos katumbas ng isang scoop ng tubig. Kung hindi dahil dito, ang isa lamang Immortal Ascension Stage Cultivator ay nadurog hanggang sa mamatay gamit ang isang daliri. Sa ngayon, ang kanyang lakas ay bahagyang mas malakas kaysa sa Earth Faction Commander, ngunit hindi gaano. Habang nagsasalpukan ang kanilang mga kamao, kapwa nila na puno ng dugo at laman ang kanilang mga kamao. Tuwing magkabangga sila, bumubulwak ang dugo. Biglang nagtaas baba si Yang Kai patungo sa Earth Faction Commander at sinabing, walang katapusan ang mga pag-atake ng iyong Black Ink Religion. Kung papatayin kita, magiging mapayapa ba ang natitirang daan? Biglang naramdaman ng Earth Faction Commander na parang minamaliit siya at umungal. Kung mapapatay mo ako, makukuha mo ang gusto mo. Pagkasabi niya nun, naging mabangis ang ekspresyon niya. Pero kaya mo ba? Nang matapos siyang magsalita ay bumalat sa kanya ang itim na hamog na naging sanhi ng pamamaga ng kanyang buong katawan at pagumbok ng kanyang mga kalamnan. Isang mas malakas na puwersa ang kumalat mula sa kanyang katawan at bigla siyang naghagis ng suntok na mas matindi pa kaysa kanina. Ang lakas ng suntok na ito ay halos katumbas ng kasalukuyang limitasyon ni Yang Kai. Gayunpaman, sa pagharap sa ganoong suntok, nanatiling kalmado si Yang Kai, tahimik na nagpapakalat ng mga misteryo ng kanyang cow punch secret technique, itinaas ang kanyang kamao upang salubungin ito. Boom! Bahagyang nanginig ang katawan ni Yang Kai, at ang Earth Faction Commander ay nasure-sure din, na bakas sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Nang hindi siya binibigyan ng oras para huminga, biglang naging marahas ang mga pag-atake ni Yang Kai. Muling umungal ang Earth Faction Commander, mula sa offensive tungo sa defensive tungo sa mabangis na pag-atake ni Yang Kai. Ilang sandali pa, ang kanyang mga mata ay nanginginig ng marahas habang siya ay umuungal. Anong klaseng halimaw ka? Sa lahat ng oras na ito, siya ang laging supilan ng iba sa pisikal na lakas. Walang sino man sa buong Primordial World ang nakalampas sa kanya sa larangang ito, ngunit ngayon, kahit na sa tulong ng lakas ng Black Ink Master, nahulog siya sa isang hindi magandang posisyon. Ito ay mahirap tanggapin. Ang lalong ikinalungkot niya ay ang mga hampas ng kamao ng kabilang partido ay lubhang kakaiba. Sa tuwing dadaan sila sa kanyang mga depensa ng laman at dugo, bambahin nila ang kanyang mga laman loob. Sa galit na galit, isang matalim na pag-atake ng Divine Sense ang biglang sumambulat at sumugod sa isipan ni Yang Kai, na sinundan ng boses ng isang babae. Sinabi ko sa iyo na ang taong ito ay hindi madaling harapin, ngunit ikaw ay masyadong pabaya. Ngayon nahirapan ka na, Zuji. Dumating din siya. Higit pa riyan,
ang kanyang katawan ay nakakabit sa katawan ng Earth Faction Commander, at habang nagsasalita siya, nagsimulang magbuga ng madilim na pulang ambon ng dugo ang katawan ng Earth Faction Commander. Nang lumingon siya kay Yang Kai, direktang binalot niya ito. Ang nakakatakot na boses ni Zuji ay umalangaw mula sa loob ng ambon ng dugo. Bata, ang pagkamatay sa ilalim ng magkasanib na pagsisikap ng ating dalawang Great Commander ay iyong karangalan. Ibigay mo lahat ng laman at dugo mo, siguradong makakatikim ang isang katulad mo. Habang nagsasalita siya, ang dugo sa sugat sa kamao ni Yang Kai ay tila binunot ng kung anong puwersa at nagsimulang bumuhos ng hindi mapigilan sa ambon ng dugo. Napakunot ang mga sulok ng bibig ni Yang Kai habang nanunuya. Gusto mo ba akong kainin? Mag-ingat na huwag masira ang iyong tiyan. Isang mahinang dragon roar ang umalangaw. Ang ambon ng dugo na bumabalot sa katawan ni Yang Kai ay tila nilamon ng kidlat habang ito ay pumipilipit. Ano ito? Naging gulat ang boses ni Zuji, na parabang nakatagpo siya ng isang bagay na hindi maintindihan. Habang nagsasalita siya, muling sumigaw si Zuji at nagmamadaling tumakas mula sa katawan ni Yang Kai, na nagbago sa kanyang tunay na anyo sa himpapawid. Gayunpaman, mahirap para sa kanyang katawan na mapanatili ang katatagan nito, na parang may kung anong hindi imbitadong panauhin ang dumadaloy sa kanyang katawan, dahilan para biglang bamukol ang kanyang katawan na parang bola at pagkatapos ay pumipihit at pumikit. Si Zuji ay nagpakawala ng isang malungkot na sigaw habang ang kanyang buong katawan ay sumabog sa isang madugong ambon. Kahit na ang kapangyarihan ng Dragon Vein ay pinigilan, ito pa rin ang kapangyarihan ng Divine Dragon. Hindi alam ni Zuji ang katotohanan at nilunok niya ang dugo ng Divine Dragon, kahit na maliit lang ito, hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng isang cultivator ng kanyang cultivation. Ang sumasabog na ambon ng dugo ay muling namuo sa anyo ni Zuji at sumabog sa gitna ng kanyang mga hiyawan. Ang siklo na ito ay paulit-ulit, na parang gusto nitong i-play ang pagpapahirap na ito para sa kawalang hanggan. Ang Earth Faction Commander na nakikipagpalitan ng suntok kay Yang Kai ay naramdaman na namanhid ang kanyang anit. Sa una, ang pagiging malampasan ni Yang Kai sa pisikal na lakas ay mahirap na para sa kanya na tanggapin, ngunit ngayon, si Zuji ay nakalunok lamang ng kaunting dugo at siya ay dumaranas ng gayong pagpapahirap. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng panlilin lang ang nilalaro ni Yang Kai. Sa sandaling ito, sa wakas ay naranasan niya ang takot at pagkabalisa ng mga kaaway na namatay sa ilalim ng kanyang kamao. At saka, ang Holy Child ng Spirit Religion sa kanyang harapan ay tila kayang labanan ang mga pag-atake sa kanyang kaluluwa. Bago umatake si Zuji ngayon, malinaw na ginamit niya ang kanyang Divine Sense, ngunit ang kabilang partido ay ganap na hindi naapektuhan. Wala siyang anumang artifact ng Divine Soul sa kanya, kaya paano niya malalabanan ang pag-atake ng Divine Soul? Kache. Sa malutong na tunog, nadiskubre ng Earth Faction Commander sa kanyang takot na nabali ang kanyang braso. Sa palitan na iyon, maging ang kanyang pisikal na katawan ay lumampas sa limitasyon nito. Sinuntok muli ni Yang Kai, nanunuya. Hindi sapat ang lakas mo. Ang Earth Faction Commander ay nagmamadaling napigilan ang suntok na ito at sinamantala ang pagkakataong ito para umatras, ngunit mabilis siyang nagpalit ng direksyon at tumakas sa malayo. Habang tumatakas siya, nakatanggap siya ng ilang suntok mula kay Yang Kai, na nagdulot sa kanya ng pagluwa ng isang subo ng dugo.